Magandang araw mga kaibigan, ito po si Teacher William, ang iyong kaibigan na may kapansanan. Bida mga bata sa episode na to, so kids, listen up. Ipapamana ko sa inyo ang mga pamanang payo sa akin noon ng aking mga lolo't lola. So I hope you listen up and take heed of my advices. Ang una at first kong payo ay sumunod sa magulang. Alam ko naririnig nyo na ito ng paulit-ulit pero galing sa isang teacher patungo sa inyo, gusto ko malaman nyo na ang kay sa isang commandment ni God sa 10 Commandments ay itong pagsunod sa magulang na may kaakibat na payo. Sabi sa Ephesians chapter 6 verses 1 hanggang 3, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. At ano yung pangako? Sabi sa verse 3, ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Wow, napakagandang pangako ang ibinibigay ng Diyos sa mga taong gumagalang at nirerespeto at sinusunod ng kanilang mga magulang. Now, ang tanong mo sa akin, teacher, paano kung ang mga magulang ko ay salbahe or iniwan kami? Still, ibigay pa rin natin ang kaukulang respeto at paggalang sa ating mga magulang at hayaan na natin ang Diyos ang gumantimpala sa iyo kahit na minsan mahirap sumunod sa mga magulang na hindi mabait. Ang aking second or pangalawang payo sa iyo ay mag-aral ng mabuti. Paulit-ulit sinasabi sa akin noon ng lola ko na tanging edukasyon lamang ang yamang hindi mananakaw sa iyo. At totoo siya, kasi hanggang ngayon lahat ng mga bagay na napag-aralan ko noon ay napapakinabangan ko pa rin hanggang ngayon. Kaya mag-aral tayo mabuti mga bata kasi kahit na alam ko minsan mahirap mag-aral kasi ang daming assignment, ang daming project, ang daming mga kailangan gawin, hindi ka na nakakapaglaro. Remember na may mga itinuturong disiplina sa iyo ang iba't ibang asignatura or mga subjects. And later on, pag malaki ka na, mapapakinabangan mo ang lahat ng pinag-aralan mo. Kaya mag-aral ng mabuti, lalo tigit hindi lahat ng mga bata ay nagkakaroon ng tsansang makapag-aral. So count yourself blessed kung ikaw ay nakakapasok pa rin sa paaralan. Ang aking third at huling payo sa iyo ay ang magkaroon ng takot sa Diyos. Now, hindi ito yung takot na may kinalaman sa panginginig or sa parusa kasi ang Diyos ay mabuting Diyos. Ito lamang ay tumutukoy sa takot na may pinaghalong respeto sa Diyos at paghanga sa Kanyang kakayahan na tumulong sa atin kahit mga bata pa tayo. Kasi pag naintindihan mo na si God ay namatay sa krus para sa iyo kasi ganun Kanya ka-love, then gugustuhin natin magkaroon ng takot sa Diyos at sumunod sa lahat ng Kanyang mga inuutos. Now, sana lagi mong pakatandaan ang aking tatlong ginintoang payo sa iyo. Sumunod at igalang ang magulang, mag-aral ng mabuti, at magkaroon ng takot sa Diyos. At maniwala ka na sa iyong pagtanda, gabay ng tatlong payong ito, you will have a good life ahead of you. Hanggang sa muli!